tunga, kuha ang mga butang na Ginoo, hindi makapasintro ng mga paymaya sa inyo. Tinuyan mo muna, kasing-kasing Ginoo nga kami preparado sa pagtuon, sa pagbaton sa inyong mga pulong. Buligid kami ko Diyos na maging pure ang among tagipusoon sa inyong mga tubangan. Kaya nagasiling ikaw, blessed are the pure in heart. Tulahan ang maputli ang iyang tagipusoon kaya siya makakita sa Ginoo. Sa buong gabi o Diyos, kabayan na matindok ang among mga kasing-kasing sa pagkatubang nila sa inyo. Amaya Diyos, nagay man kaala, matagisa sa amon, na mahagpan namon din ang inyong mga pulong. At sa inyong tanan o Diyos, ang ginasalik, pagi ni Kristo, na ang personal na manluluwas. Amen. Amen. Salamat, mga pumuang tanan. Ato ni pangamuyo agyan na tani, makakuan kita. Makahimo kita o makapa-install kita nila sa buwa sa exhaust fan. Isa sa mga reason, I believe, na ginuhon kita despite gabi, even kung kisabis kang kaulan, it's because ang init dito sa Alcuba o sa Ligisabi, ara dito. Samantala ako may ara kita, exhaust fan daw sa yungkon niya, medyo mahagad-hagad ang ginuhon. Eh, malang mo, pag simento abi, pag-adlaw sa yungkon, ang absorb niya init. So, muli sa daw niya sumaw ang init, kapit pa medyo gamay itong bintana. Okay, so ito nito yung tani, no? Makabutang kita, biskan 2 o 3 ka exhaust fan niya sa buwan na ito, sa Kisari. Alright, so bumagabi sa liwat, kadulong kita, siguro may subong, sa sunod pa isang mga Wednesday, bago natin matapos ining topic about blessed are the pure in heart. Blessed are the pure in heart. Like I said last week, ang lesson 1, nag-hisgot na, nag-hambal na, nagatumo din na mga kabiyanan about humbleness bilang ang pagkamapainom sa sanon. Blessed are the poor in spirit. Para na sa verse number 3. Kagang verse number 4, nagasilindra, blessed are they that mourn, bulakan atong nagakasubo. That speaks about broken-heartedness. And then, verse number 5, chapter 5, verse 5, nagasiling, blessed are the meek. Na naman na bagay, nagahisgot na siya, nagatumon about self-control, pagpugong sa kaugalingon. Self-control, importante na siya. Ang ika-4, verse number 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Ina naman siya nag-hisgot na halungod mga kabiyanan sa spiritual growth. Pagtubo, no? Sa isang Kristohanon. Of course, lesson number 5, i-takyan natin din siya few weeks ago. Yung verse number 7, silingli, blessed are the merciful. Bulahan ang manunoyon. Okay? Ina naman siya nag-hisgot about conduct toward others, our conduct, no? Toward other people. Okay? So, namin mga kabiyanan, ini nga mga utang. And of course, ini namang verse number 6 o verse number 8, nag-hisgot about ma-build up nato o ang atong sarili about purity, being pure. Alright. Like I said, ang purity, nagahalin mga kabyanan, purity. Okay, what's the word? Unmixed. Okay? Unmixed. Not only ang meaning niya, unmixed, why isang lakot, why isang halo, but also unblended. Unblended, hindi itong blender na i-blend na, no? Unblended. Wala sing ibang mga ingredients ba? Pag silang kang pure git, no? Wala isang iban na nahalo sa iya. So, manamot silingon sa purity. Daw ano siya, ang picture niya daw, daw putol. No? Pure puti.
Ini siya, dati mo makapambali siya ng pure puti, ay mga pintok-pintok. Pero ang purity, unmixed, unblended. Amo na po silingon. So ang Bible, nag-hisgot mga kabiyanan, nag-siling sa aton, nag-expectar sa aton ng mga Kristohanon, na dapat kita maging pure. No? Mag-practice kita sa ginatawag purity. Purity, being cleansed. Okay? Being cleansed. Amo na gusto sa Bible, mga kabiyanan, at ang Diyos na aton mahimong lifestyle sa atong kinabuhi. Na may mga butang diri nga dapat naton lantaw. Of course, aton ini siya na-discuss last Sunday, last week. The place of purity. The place of purity. Wala iban. Siling sa Bible, it's the heart. Blessed are they, sabi niya, blessed are the pure in heart. Blessed are the pure in heart. Kung siya nag-ambala, blessed are the pure in arms. Or, blessed are the pure in feet. Or, pure in body. But hindi, but sila niya, but the heart, blessed are the pure in heart. So first of all, dapat natin ma-realize na dapat ang atong i-purify kapag sa atong lawas is not the head, but the heart. It is the heart. Why? Because from the heart, ara dira nagagawa ang atong na ginatawag emotions. Kaya ang atong emotion, pag di nato nag-control abyan, mahimo na siya nga impure. Mahimo siya nga higto. Sa heart, nagahalin ang atong mga desires. Amen? Desire, diyan nagahalin mga handom. Kag hindi pa deny, may mga handom kung kaisa ang tao na hindi tinlog kag hindi pudli. May mga tao na ibang handom. Siling pa siban nga malakot nga handom. Madulong, maitong nga handom. Diba? Ada dyan nagahalin ang atong tanan. Feelings that includes mga abyan ang bitterness, pagdumot, nagahalin sa kasing-kasing. Ano pa? Envy, hisa. That's why, no wonder ang Bible nagsiling na dapat natong halungan atong kasing-kasing. Dapat natong bantayan ang atong heart. Kaya di na tanan nagahalin. Ang nagagawa sa baba, ang puno sila, ang pinakapuno sila, ginhalinan sila, ang kasing-kasing. Sila nga, hindi ang butang na nagasunod sa bakba ang mga pahigpo sa tao, kundi katong nagagawa sa iya bakba na nagahalin sa kasing-kasing. That's why na very vital ang atong heart. Vital, arat na niya. Kung unsa ang gibitid sa heart, ipasa na i-transmit na dito sa unang-unang. Actually, hindi mind ang work sa tao, it's the heart. Kining mind, secondary na lang na. But the thing is, alin tanan na nag-uumpisa sa kasing-kasing sa tao. That's why, ang Bible is very clear na nag-instruct sa ato, nagatudlo sa ato, nga atong bantayan ang atong kasing-kasing. Mali nang magsiling nga, philosophy sa kalibutan, follow your heart. May mga slogans sa mong follow your heart. That is not Bible principle. That is worldly principle. In fact, that is satanic principle. Kasi kung magsiling ka, follow your heart, sundon mo kung ano ang aral sa kasing-kasing mo, sundon mo yung feeling, damong ibabagdain. Diba? That's why kasing-kasing na ito, higko mo. So kung sundon mo ni, ang higko mo, ang wrong motive mo, ang wrong desire mo, wala git. That's why di ta mag-rely sa atong heart, instead atong isurrender dira sa Ginoo. That's why first of all, dapat ipapurify natin siya. The place of purity is the heart. It's the heart. No? Amo nang siling sa Bible, kaya nagahalin dira ang imong emotion, nagahalin dira ang imong will, ang imong kambuton. Nagahalin sa heart ang ginatawag intellect, atong mga decision makings, atong mga steps,
nagahalin dira sa heart. That's why ayaw pagsaligi. Hindi ka mag-depend sa imo nga heart. And like I said, ang aton heart, mga kabyanan, according sa Jeremiah, this is deceitful. When in fact, dito sa book of Genesis, sining sa Bible, mahigko ang ilang heart. Even before, ang ilang is continually evil. That's why, ang Ginoo way ka batas mga kabyanan, nagpadala sa tawag sila, cleansing, which is ako ang baha sa time nito kay mahigko ng tao. Okay? So point number 2, dito kita sa number 2, kadulong. Number 2. Okay? The purity of the heart. The purity of the heart. So ato na natunan ang place of purity, abo ang heart. I-purify natin. Ikaduha, the purity of the heart dapat natin i-pure. So pamangkot, paano ma-pure, pastor, ang aton nga heart? Okay? So sige, ano sila sa Bible? Psalm 119 verse number 9. Psalm 119 verse number 9. Psalm 119. Okay. Psalm 119. Verse number 9. Okay, nakita na. Sige, atong sabay-sabay na basahon. Verse number 9. Psalm 119, verse number 9. Ready, go. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, according to thy word. Okay, take note. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, according to thy word. So yun ang young man. I-address, young man. Ano po silingon? Ano ng young man? Does it refer lang sa youth or young people? Amo ba na siya? Yes, possible. Pero young man ang young man may be new Christian. New Christian, newly born again. Bago ka lang na Christian. Maybe bago ka na saved, bago ka na baptized. So amo na siya. Ang bulong daw, Brad, paano ma-cleanse ang young man is that paagi sa pag-taking heed. The word heed means keep, obey. So, ano siya? Thy word. I-obey natin, i-keep natin, i-obey natin ang iyang puno. Ang silip sa verse number 19, obeying. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, according to thy word. So, kini ang word of God, amuning agent, purifying agent, cleansing agent. Kung maglaba ka, may mansa, ano gamiton mo? Di ba gagamit ka? Sunrox? Ano pang ibang na agent gamit sa mga nanay? Umahig ko? Chloride, Di ba? Ang iba na may mga pink, orange, na may iluwis, imo na siya ikuan. Ano tawag? Kung salik, yun. Di ba? Para itong mga daw, labi na rin sa failure, o ba? Nailuwis na, kung salik, ano pa? Kung sa basir naman, tawag sila, muriatic. Ang iba, battery solution. Pero pag pumubaw, nalain mo man siya kung tinubok. Pakbig man. Hindi battery solution. Hindi man na isang pang-cleansing. Pero iba, ginagamit pang limpyo sa basir rod. Battery solution. Tatas ka na. Cleansing agent. Pero sila sa Bible, sa atong spiritual, sila yung the Word of God.
Paano daw matindluan ang tao, ang batanon, sila niya? Through the Word of God. So, mga abiyag, very effective, proven and tested, yung pulong sa Diyos na mo na mag-purify sa aton. That's why we need to keep reading the Word of God. Ako ay maligin ang maghambal ang iba. Bawal ka, sige ba sa Bible, di magbuang ka sila. Mga utod, you know what? Kada ka prinsipol, ina nga mga tinaga, iya na siyawa. Gusto ang yawa, magpabilintang mo. Gusto sa yawa, kabubutuan sa yawa, magpabilintang bulag sa pulong sa Diyos ng sa kamaturan. Di ba may mga tinulang sa ito, hindi ka. Amo to si nagbuang to kasi ito basa Bible. Mga utod, ang tinuod na buang ka na mula ka basa Bible. Kaya ang Bible, sili niya, kung gusto ka maging alamon, basakon ng pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, budulong sa imo sa kamaturan, kag mga dyan tagaan kasing kaalam. Amen? Kag I do believe, ang tao na pirmi ka ba sa Bible, hindi maguro na hindi ka makasala, kay makasala ka man, pero iba ang tao na basa pirmi sa Bible, kaysa tao na wala basa-basa sa Bible. I-compare mo kinabuhi. Kung sino ang mas damo sala, sino ang dakogit mga auto-differential. Kaya di ko kapati siguro sa kaadlaw, doon kaadlaw, di mo na maintindihan. Pero kung sige ka pamati sa pulong sa Diyos, plus kabasa ka pa sa inyong balay, mga kautod, layo isa ka tuig, mag-ibagin ko mong kinabuhi. Biskar ka nung katunto ang tao, basta pulong sa Diyos, mamati sa pulong sa Diyos, magbasa sa pulong sa Diyos, intindihon ang pulong sa Diyos, may aral yung epekto sa iyang kinabuhi. Prominent distinct. Siling sa Bible, O young man, where we God shall a young man cleanse his way. Paano ba ang isang kabatan o malimpyuhan ang iyang pamaagi? Siling niya, by taking heed thereto according to the word. So sa mga bagong Christian, pulong sa Diyos ang makalimpyo sa ato. Pamangkot, ang mga Christian pastor, ano man po nila? The same procedure. Pulong yan sa Diyos. Tanan kita agad pulong sa Diyos bago mag-Kristohanon, dugay na mag-Kristohanon, bago na baptize, dugay ka na baptize, bago kagasimba, dugay kagasimba, wala iban, pulong yan sa Diyos. Amo na siya ba ang agent na makapalimpyo sa ato? Wala isang iban makapurify sa ato. Mga utot, hindi. Hindi ka maging religyoso, pero dili Diyos nun. Damang mga tao, subot ang tawag mo religyoso, pero hindi Diyos nun. Religyoso lang. Sagwa, gasimba permi, gasimba, gabulig sa simbahan, damang indulit sa simbahan, anong activity simbahan, ara, religyoso ang tawag. Pero ang kinabuhi, wala na bago. Religyoso lang. Naaman kay ang pulong sa Diyos wala nakapinitrate. Iba tong Diyos nun, iba ang religyoso. It doesn't mean you're religious, you're righteous. Kailangan nato ang righteousness sa Diyos. Amen? So dapat kita ma-purify. Pastor, dito magsimba kay makasala ko. Damo ka makasala. Nagkasala ka rin nagkasimba, ayaw patong di kasimba. Sige, simba-simba, makasala ka lang yapon. Nga, may araw pa sa Bible, na kumusimba ka, di ka nakasala. Diba, kung isa may mga kapitbahay, simba, makasala kung yapon na sila, kapangakit man. Nga, araw pa sa Bible, kumusimba ka, di na pwede mangakit. Amen? Kasi may mga sobra-sobra mga mindset, iisip lang katao. Pero iba mga abyan, kung gasimba ka, nagapamati ka sa pulong sa Diyos, kag nagabasa ka sa pulong sa Diyos. May epekto gid. That's why adlaw-adlaw ato ipalapit, magbasa ta. Kay Diyos magbasa, makurit ta sa pulong sa Diyos. Kaya dili bastante ang pastor, ayaw isalig sa pastor. Dito lang ko, mamati na mo kay pastor, kay kawali man si pastor, Merkules, Domingo sa aga, Domingo sa hapon, hindi malit abyan. Mismo ikaw, sa imong balay, maningkamot ka na magbasa, magtuon sa pulong sa Diyos. Ikaw mismo. Si Bibi, ga-action na siya karoon na siya na lang magkaon-kaon siya lang. Usually, ginakungitan, ginasubuan, ginagas-lagas pa. Pero, ginatudluan namon nga, pili na siya magpunat, uyan sa kutsara na siya na.
na makabalo na siya magbungit, katagaan mo na lang siya, na pwede na siya magmatok-matok kaon. Hindi pwede forever na humitan siya. 2 years old siya karon, mahimo siya 3 years old next year, 4 years old, 5 years old, hangtod 10 years old, himuitan mo gihapon every time magkaon, abnormal. Tama? Dapat ma-learn siya na magkaon sa sarili niya. Amang man ang Kristohanon. Di pwede ba dyan ikaw lang pwede mamati? Sa imo balay, magtuon ka, maningkamot ka, na bisan hindi mo tanan maintindihan yung ibasa, at least may ibasa ka mapulong sa Diyos. Kaya dira ka pamaagi abiyan, mamat-amat kita. Wala sa iban na maka-purify sa aton abiyan, but it is the Word of God. It is the Word of God. Amo ng pulong sa Diyos. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ano sinindira mga kabiyana? Ephesians chapter number 5. Verse number 26. Alright. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Verse 26. 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So, ano na? Ihamba ni Apostle Paul, mga kabyanan, although ang context rin about this is a church, nag-compare ang church as husband and wife, relationship, si Jesus Christ ang mukhang groom. Okay, the church is the wife, amo ang iyang asawahon. May mga criteria ano ang church dapat, without spot or wrinkle. Tapos silindri na mabalaan, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So dili i-compare naman ang pulong sa Dios as water, cleansing agent. Matinduan kita. Ang tubig very essential. Wala siguro tao sa aton diri subong magabi nga wala gagamit tubig. May ara kita masiling kita, di ba ni way kuryente, di ba ni wala si iban, may ara lang tubig. Nga man, napaka-importante ang tubig, tama? Cleansing agent, tanang gamit ka tubig sa lawas mo personal, sa pangabuhi mo, maglaba ka, maglimpyo ka, maligo ka, tanang, importante ang tubig. The same. Ang magyapon, ang Word of God, essential sa kinabuhi nato as Christian. Essential siya, purifying agent siya, cleansing agent, mga biyanan. Washing through His Word, mga kabiyanan. So dapat aton tinuhaon. Muna, hindi ta magpalayo. Aton tinuhaon, yes, hindi magigpermi siguro. Is aton sa kabisi, malipat kita sa aton personal devotion. Pero aton tinuhaon, maka-devotion din kita. Adaw-adaw, may atat personal devotion ka. Basa ka sa Bible, bago ka maglakat, bago ka magkubra, bago ka magbiyahe. Tingnan mo may ara ka. 2, 3 ka verse na basahon. May ara ka deliberate, mas maayo, makadugaw pa na. Siyempre sa deliberate, may mga story nila, na mabless ka. Nami, marinig, makakunik sa imo. Plus, tugangan ko sa Bible. Mga abyan na ko magulit. Amen? Kaya, i-challenge mo ka galingon. Kung galingon mo, young people, damo ko yung people, guilty diri. Mas dako ang oras sa cellphone open, basa-basa, scroll-scroll, kay sa Bible. But never yun naka-scroll sa Bible. Never naka-open sa Bible. Don't you know? Manabat kita sinasambi sa Ginoo. Pila ka oras mo gigahin sa Facebook, sa pagkahig-kahig dira. But never ka man ang nakabukad sa Bible kang nakabasa kang nag-memorize sa verse. Amen. 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 Ikontrol na itong kagalingon. Ay sisitan, marunat. Dira sa cellphone, dapat ka makita dira. May mga malabyan na hindi amok. Na mupuliyot, mukurap sa iyong unang-unang na. Kag magpadula sa iyong kapitay sa mga puta ba espirituhano. So careful kita. Amen. Okay. So mga utod, ano dapat na areas na dapat kita mag-impure? Areas atong ginabuhi na dapat kita mag-impure.
Okay, number 1. Okay, number 1. Ano din? First, our service must be pure. Islas motive. Amen? Our service must be pure. Ang atong pagserbisyo, ang atong daw pag-alagad, dapat putlik. Dapat pure. Oh, tandaan ka na. Ephesians 6:6. Buksan ta. Ephesians chapter 6, verse number 6. Ephesians chapter 6, verse number 6. Ephesians 6:6. Request ko mga babae, magbasa palihog tanan babae. Mga babae. Ephesians 6:6. Okay, ladies, verse number 6, really go. Okay, not with eye service. Take note, not with eye service. Ang ato daw pag-alagad, mga kauturan, hindi nag-obra ka, bangod may naga-monitor. Nag-obra ka, bangod may nagabantay sa imo. Nagahimo kasi sa kabutang, bangod may naga-observe sa imo. Amo na tawag, eye service. Apang kung wala na itong tao nag-monitor, nagabantay sa imo, makuntat ka man. Amo na buwan silingon sa eye service. In short, nagapakita-kita. Intindihan nyo na? Nagapakita-kita. Active ka, pisan ka, kay bangod may somebody nga nag-monitor sa imo, nagabantay. Samantala, kung wala ka, ga-relax. Huwag ga-ulak. Amo na eye service. Sila sa ginugpad, hindi dapat amo sila ang atong pag-alagad sa Diyos. But sila niya, doing the will of God from the heart. Apang himuan ninyo ang kabubuton sa Diyos, halin sa tagipusoon. Meaning, tinagipusoon. Meaning, may nagamonitor o wala, may nagahambal o wala, may nagabantay o wala, ginahimo mo isa kabutang, bangon ang Diyos ang imong ginalantaw. That is God's service. Amen. So dapat, meaning mga utod, ang atong motibo sa pag-alagad. Atong idumulsik, atong lantaon, atong posisahon ang atong motibo. Ang atong pagsimba, atong i-check, bala, ini siya kinasing-kasing, ini bala, kinagipusuon, ini bala, sincero, ang imong pag-alagad sa Diyos. Amo nang siling sa Bible. That's why, mga utod, ikaw ang nakabalo. Kung ano ang motibo mo, pure bala ay mo taging pusoon. Ang pastor may nakabalo, maybe ari ka subong, pero ang pastor may kabalo, ano ang nagtulod sa imo, nga ari ka subong. Posible ka, ari subong nagasimba, nagapamati. But the real, score mga abyan, it's your heart. Kaya nakabalo, ngayang people, basi di gusto magugas pinggan, ang isimba. Basi nagisugo si mama ang muni, ang nagsibat, kaya nagsimba, kaya gusto dito, kaya siya lang pirmi ginasugo. Oh. Sibat ko, magbirkulis ko, dito sa balay, ako lang pirmi ginasugo. Diba? Why nakabalo? Pero mga kabay kong tani, hindi tamangin wrong motive. Because at the end of the day, ang mag-judge sa atong Ginoo. Take note, kabahimong sayang, may pulos ang imong pag-alagad is because nahimong ka nga wrong motive. Mali ang imong motibo. Yeah. That's why atong i-search ang atong kaugalingon. Sabi ng Bible, not with eye service, as men pleasers. Ang tao ang atong ginaplease. Ang tao ang atong ginapahamuot. But as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Sa
bahay, may ara ka mga tinaw sa construction, di ba? That's why ang tagiya or ang amo, kung surprise visit, di magpaibalo, makanto. Di karoon kayo natulong dito, di anong oras? Anong una, medyo na natulong, di pa na break time. Ay, relax. Okay. Isweldo sakto, oras, bihado. Tama? Oh. Mamirinda, 30 minutos. Oh. Dapat kanina, 15 minutes lang. 30 minutes, tapos buhinan ko pa ni Garillo, 20 minutos, di why not? Pila na to? Isa kayo stick, kung gano'n ka, kung gusto yung ginadaginot, sayang, isa kayo stick, mahanda, tag-size daan, kita rin nalingon. Di ba? Teknologi. Pero kung arang na, ano si Bus? Tapos, buwan minasa, pag-news 3, parang naglagtaw siya, nagkabuligid pa, kamulit silker, grabe yun. Oh, ito, naplas na rin itong masa ba? Main blessed. Nagapakita, kita. Kagpigi na kapag-alagan. Di mo maidaw yung Ginoo. Pili ang tao. Pero ang Diyos nakakita, nakabasa sa iyong motibo. Amen? Kaya dapat mga utod, anong siling ni Joshua? Anong siling ni Joshua bago sa napatay? Anong gibili niya kapulong sa mga Israelite? Joshua chapter number 24. Joshua chapter number 24. Oh. Verse 14. Joshua 24:14. Joshua 24:14. Sige, buka na Bible para kita mismo makakita sa atong ibasa. 24:14, ready go. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Ano ba ni Joshua? Serve Him in sincerity. At ano dapat ang atong criteria sa pag-alagad sa Ginoo? Out of sincerity. Sincero ka. Way ka naghimo, way ka nagalagad, way ka akubrad, gintulod. Kundi ihimo mo na, alin sa iyong kasing-kasing. That means, wala ka nag-isip sa mga negative. Despite sa negative, despite sa hardships, despite sa mga difficulties, iantos mo ang tanan, bangod para mahamuot mo ang Diyos. Sincerity. Sincerity. That's why aton i-check aton kaugalingon. Mga utod. Colossians 3:23 and 24, mga lalaki magbasa. Anang lalaki palihog. Colossians 3, Colossians chapter 3, palihog. Apostle Paul gihapon, inabda niya ang mga Colossian believers. Chapter 3. Colossians chapter 3, verse 23 and 24. Ready? Go! And whatsoever you do it heartily as to the Lord, not unto men, knowing that the work and inheritance, for this is the Lord Christ. Take note the word, and whatsoever ye do, ano man ang inyong pagahimukon, whatsoever ye do, the Bible is very clear, do it heartily. Encircle the word heartily.
himuan ninyong ini nga pinagipusoon. In other word, heartily. That means, ang nagamater ka rin abiyan at dahil ng dali, ang atong heart. Ano ang imo? Paano mo na siya gihimo? Paano mo na i-perform? Is it from the heart? Is it heartily? It doesn't matter kung namin o hindi. Ang nagamater, heartily ba? Okay? Whatsoever you do. Our service must be pure. Second thing, our worship must be pure. Amen. Our worship must be pure. Ang atong pagsimba sa Diyos, ang atong pagpalapit sa Diyos, dapat magutod, hindi lang atong pag-alagad. Of course, kung tama ang pag-alagad, tama ang motibo, ang pagserbisyo sa Diyos, hindi tama ang imong pagsimba sa Diyos. Pero kung mali ang motibo, sa pagserbisyo sa Diyos, of course, masunod man, mali man ang imong motibo sa pag-worship sa Diyos. Hindi na pwede masiparate. Okay? Dapat pure ang atong worship. That's why, avoid nato, discourage nato. Na kung simba ta, masimba ta. Hindi sige sabi guwa, hindi sabi tindog, hindi sabi mag-extra kung anong extra di mo nga pagahimumon. Kaya we are worshiping the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, the Holy God, the righteous God. Amen. Pure worship. Huwag ka nagkanto diri para magpadayaw sa kung bago nga silina, bago nga sapatos, bago nga sandal, bago mo nga, kung ano nga bago na. Kundi ari ta din para magsimba sa buhay ng Diyos. That's why every time magkanta, dapat yung pagkanta from the heart. Ang imong paghatag from the heart, ang imong pag-ampo from the heart. Tanan, it should be from the heart. Because God sees it, nagalantaw ang Diyos sa atong taksa-taksa katagipusoon kasing-kasing. Pangatlo, areas na dapat kita mag-impure. Not only our service, ikadua atong worship, ikatatlo, our giving must be pure. Amen? Our giving must be pure. 2 Corinthians chapter 9. Atras na gamay, 2 Corinthians chapter number 9. Gamay nga antos, I believe, I know, tanan kita, medyo naging utang, pero gamay lang, no? Okay? Sige, free lang kita. Someday. Verse number 7. Verse number 7. 2 Corinthians chapter 9, verse number 7. Alright, verse number 7, please. Atong basahon ang verse 7. Ready, go. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Okay, take note. Nga ang tao daw kung maghatag mga kaabiyanan, it must be, sabi niya, every man according as he purposeth in his heart. The word purposeth means it was well planned. Well planned. Dapat kung ang tao daw muhatag dira sa Dios o sa buhaton sa Dios, it must be purposed in his heart. Meaning well planned. Hindi aksidente, hindi natabuan lang, hindi gintulog, hindi na pwesa. But it is well planned. Amen? Amo na po sa likod. Anong magidubangan mo sa Bible? Purposed in his heart, so let him give. Siya maghatag. Notice the word, ginamit niya, not grudgingly. In ang word, not grudgingly. The word grudgingly, pressured or
Na-quench siya, be-force. Not grudgingly. So ang atong paghatag dapat mga utod, it must be volunteer. Amen? Hindi mandatory, hindi obliged, hindi ka gipwersa. Naghatag ka tungod kay si Iyaw-yaw, naghatag ka kay may gihadlok ka. Kung di ka maghatag, may perno ka mo. So nahatag na lang, kay hadlok may perno, ang mali tumutin mo. Hindi na siya mo. Not grudgingly. Tandaan nato na, nga itong paghatag diri, dapat from the heart. Anything na itong ihatag sa Diyos, it must be taken. It must be from the heart. Whether it is tithe, offering, love gift, or first fruit commitments or pledges, it must be from the heart. When you see from the heart, why ka kumod? When you see from the heart, why ka complain? When you see from the heart, why mo ginabilang kung damo na yung nahatag? Amen. Kaya ang tao na naghatag from the heart, why nagagwinta? Kung dako na ba nahatag niya, pila na nahatag niya. Why isang pakialam kung dako, pila na nahatag niya? Even million, because he gave it from the heart. Tandaan mo na, Kristohan mo. So kung nakwinta ta, nangita ta sa itong ihatag, Brad, hindi ikasing-kasing yung maghatag. Kaya kung amo na ka maghatag ka, hindi ka na lang maghatag. Dahil hindi na matunon sa Diyos ng klase ng maghatag. Kaya ang ipangita sa Diyos, for God loveth. Take down the word God. For God loveth a cheerful giver. Ang ipangita niya. So make sure kung naghatag ang saging, it must be from the heart. Kung naghatag ang anything sa church o kay pastor, it must be from the heart. I thank the Lord. Every Sunday, di mag-zero. Pastor, may dala. Dira sa office, may saging, may gabi. Biskan ano na lang. And I thank the Lord, little by little, na may mga Muslim, higado man ang kahatag. Pero salamat ginagman. Ang first of all, dapat Kristohano, una agad, pinaka-fundamental, pinaka-basic dapat na tuyatag. After ka na Christian ba, it must be the tithes. It must be the tithes. Kaya ang tithes, basic na, number one na dapat ginato na ibalik. Kaya iya na sa Diyos. Tithes means first 10%. First, hindi second, first 10%, meaning sa whole mga income, 10,000. Bago mo kuhaan sa kutiko, motel, bago mo kuhaan na tasya, bago mo kuhaan sa ipon, tabon, o ano pa nada, dapat kuhaan mo anay ang 10% dito. Hindi na buhinan mo tanan ng mga bills mo. Kung ano mabilin, among tukuhaan mo din money. First 10%. Pila income mo sa ilang kasimana. Pila income mo sa ilang duha kasimana. Pila income mo sa isa ka bulan. Ang 10% ba, amo nang ibalik mo sa Diyos. Kaya iya na. Malakay 3, verse number 8 and 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. Dalha ang tanan nga ikapulong og halad sa akong balay, para may pagkaon ang akong balay. Klaro ang pulong sa Diyos. You know what? Makinig. Brad, hindi si pastor ang best teacher about tithing kung dili ka mga ginikanan. Tudluin ninyo ang inyong mga anak to tithes. I thank the Lord at the very young age na-educate na kung ang tithing iya sa Diyos at the very young age. Why? Ang akong ginikanan nagtudlo na ang tithes para yun sa Diyos. Muna akong ginikanan. Tudlong ang inyong anak sa unang gamay pa. Kaya kung gamay pa, na-educate na sa giving about tithing, hindi na budlay sa ilang ang ibang nagklase sa giving. Kaya dito pa lang sa tithes, sold out na. Kaya si tatay, nanay, sold out sa tithing. Ang mga anak man, pagdalag ko, sold out ko sa tithing. Pero kung ang nanay, tatay, negative sa tithing, reklamador sa tithing, the-question sa tithes, luwan din ang anak, budlay pang pangatago. Kaya mismo ang parents ko batihan. That's why kamo mga parents ng Kristohano, tudloin na, gamay pa na ang inyong anak.
maybe karon gagmay pa na, sa discord pa na, pero tudlungin sila, offering pa lang ginagmay, offering. Offering na anay, offering. Oh. Tapos amat-amat na introduce ang tithes na, kung may 10 pesos ka, kanang 10 pesos na, ihatag mo na kay Lord tithes na. Iyan na kay Lord. Kag damor tayo bless mo magpatag ta, magbalik na sa iyo. Damo mga Kristohanon sumong, nagtigulang na lang, nag-idab na lang. Dili, why ako nag-mature sa giving? Ulag pa nang mature sa giving na, hindi pa consistent sa giving. Mga ito, dapat proportion. Kung pila nakakadugay sa simbahan, dapat ka na sa fundamental na basic. Hello? Para pa ta? Our giving must be pure. Ang atong motibo sa paghatag. One day, si Jesus Christ, dito sa temple, upod sa iyang mga disciples, nagapungkol sila dito. Lapit sa treasury house, katong butamanan ka offering. Dito may portion dito ng mga tao na magsimba. Dito abi sa Old Testament, mga utod. Hindi na usos aton sa mga ginakulikta, ginapasa-pasa. Dito ang magsimba, ginadala nila ng offering, kaginahulog. So si Jesus Christ, may portion dito sila nagpungko. Tapos, ang tutong mga tao, nag-offering. Katong widow woman, naghulog sa offering. Iyon ang Bible lang yan, ihulog 2 mites. 20 kagamay. Kung kanang 2 mites, sa atong parang kwartas mo, 2 ka sentimo. 1 mite is 1 cent. 1 cent. Di ba kabantay mo ito sa unagan? 5 sentimos. Kato may giring-giring. May group. 5 cents. Ang 1 mite, that is equivalent 1 sentimo. 20 kagamay. Kung sa atong parang, why gina? Yan, ihulog niya 2 mites. Tapos, dugay-dugay, nagkabot ang parisik. Hulog ang parisik. Tapos yun sa Bible, paghulog niya sa offering box, guro to dito. Iabot ko niya, Ano yan? So, para, umangkot tayo. Jesus Christ and disciples, sa duwa nga naghatag. Dito ang nakuha ang gihatag. Siyempre, ang instinct sa tao, siyempre, Lord, katong isa, to ikaduha, katong parisik, kay damo-damo, gihatag niya mo. Kamu na. Siya ni Kristo, mali. Ang iyong ginalantaw, ang amount, kurang akong ginalantaw, ang kasing-kasing. Amen? Kaya katong parisik, naghatag out of his abundance. Naghatag siya kay damo, ang ara sa iya. Pero ang babae, kabalo, naghatag siya kay last na to niya. Ihatag niya tanan. Huwag sa gibilin. Ang Pharisee naghatag sa damo kabilin. Kumbaga, naghatag siya sa iyang sobra. Ihatag niya ang sobra. Pero in reality, damo pa nabilin. For example, si Manny Pacquiao, mag-offering of 2 million. Mamangkuta, dako lagi ito, grabe lagi ito ang hatag. Nag-offering si Manny Pacquiao, 2 million. Ang mamangkot, pila kwarta niya, million. Dako to siya kabyan, kung amo to tanan, gihatag niya, may nabilin sa iya, dako to. Pero mamangkot, pilay nabilin. Sobra pa abyan, kay bilyon ang kwarta. Kung baga sininti mo lang to iya gihatag. Ang babae, God, way gibilin. Kaya mas dako to iya. So meaning, ang Diyos galit galantaw. Galantaw sa atong kasing-kasing. Hindi sa amount na it might be dako amount gihatag mo. But the question is your heart pure? Amen? Is your heart pure? Malipayon ka ba nga naghatag? Voluntary ba yung paghatag? Hinasing-kasi ba yung paghatag? Is it out of love? Ang iyong paghatag. That's the question of it. Amen. So, ang gusto ba niya sa Diyos, mga utog na atong paghatag, it must be not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful people. Mga utog, tani, atong i-pray sa Ginoo nga atong paghatag malipayon. Amen? Malipayon. Ay malipay ang Diyos, mga utog, kung di ka malipayon ng maghatag. First of all, before ka mag-close, ano sila ni Peter, mga kabiyanan? We will close with this verse.
1 Peter 3:15. First Peter chapter 3, verse number 15. 1 Peter 3:15. Chapter 3, verse 15. Ready go. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Underline the word, but sanctify the Lord God in your hearts. So dapat i-sanctify ang atong heart, mga kabyan. Dapat i-sanctify nato atong heart dira sa Ginoo. Why? Because once ma-sanctify ang atong heart, hindi budlay. Tanan, kapus lang. Tanan, dali lang. Because na-sanctify, nabalaan ang atong kasing-kasing. Mahimong ang bright ang atong motive, our service, ang atong worship, tama ang atong motive, and also our giving is right atong motive. Because why? First of all, na-sanctify ang atong heart. Ang tinuod ng Kristo maron abyan, kung maka-absent ka sa church, lalo na pag Sunday, masubok ka. Amen? Di ka malipay ay salamat. Di ko kasi accepted ko karon sa tithes. Salamat ni magamit. Libre ko ni karon. Ay, way ko kasi way rason si Pastor Managot na ako. Hello, amen? Kung tinuod ng Kristo maron ka, hindi ka ay masubok ka. Uy, sayang, hindi ko kasi ba? May tithes ko karon. I believe may need si pastor, may need sa simbahan. May kung kabalo, masin ko lalan at kung hindi ako simbahan to, tali makabulig, tali nasayang, ito kasimba kaya muna. Di ko humod ba? Di ka mapaantang kung tinuod ang Kristohanon. Tama? Why? Because na-sanctify mo kasing-kasing. Our motive was before. Mga utot, ano sila sa verse? Blessed are the pure in heart. For what, God? For they shall see God. Kaya sila makakita sa Diyos. Atong susihon, atong kasing-kasing. No? Na dapat mga utod, by the grace of God, mahimong pure, clean ang atong kasing-kasing. Halin sa mga foreign object. Foreign object. Ato ni praise sa Ginoo. Na always i-check sa Ginoo ang atong kasing-kasing. I-purify sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Kay Brad, mga utod, ang atong kasing-kasing, amo ning nagadikta sa tao. Amo ning nagadikta sa tao ang atong heart. That's why ato ni always i-surrender sa Ginoo. Ato ni pray, Lord, purify my heart. Lord, cleanse my heart. Lord, make my heart right with you. That should be our prayer always. Na Ginoo mag-limpyo sa atong kasing-kasing. Amen? So tonight, amo lang anay na, ato ni padayon next week, Lord willing, sa palaro natin. So, kabuta, ato na ito at the place of purity, it's the heart. At the purity of the heart, dapat natin ipapurify the rest of the world. Pinapangabay ang tanan sa pagtindog. Tonight, shall we pray? Let's bow our head and close our eyes. Loving God and Heavenly Father, salamat ni Lord sa iningation. Salamat sa inupulong na ako nabatian.